para sa ating unang Teka Moment ngayong Friday. Sisimulan ko yan. Meron tayong Ebola update ulit. Ang Pilipinas po ay hindi muna magpapadala ng health workers sa mga bansang labis na tinamaan ng Ebola o sa mga West African countries. Magko-concentrate muna ang Pilipinas sa paghahanda kontra sa peligro ng Ebola, syempre para hindi makapasok dito sa bansa. Inaalam pa ng gobyerno kung paano tayo makakatulong sa mga bansa na tinamaan nga ng Ebola virus. Ang paghikayat na ito ay nanggaling sa Philippine College of Physicians na mag-focus nga muna tayo sa mga efforts kontra sa pagpasok ng Ebola virus. Dahil nga naghahanda na ang bansa para itaas ang Alert Level 3 o voluntary repatriation sa mga Ebola-affected countries o yung pagpapauwi ng mga Pilipino dito sa bansa. Sa kasalukuyan, 110 Filipino UN peacekeepers mula Liberia ang uuwi ngayong November 10 at ika-quarantine sila ng 21 days. Isa to sa mga protocols na standard na to para syempre makita o matiyak kung meron nga bang Ebola virus. At sila ay ika-quarantine sa Research Institute for Tropical Medicine o RITM na na-designate recently as National Referral Center for Emerging and Re-emerging Infectious Diseases. As of now, ang death toll ng Ebola virus ay 4,447 mula sa infected na 8,914. So, more than half na yung nasawi dun sa infected ng Ebola. At ayon naman sa World Health Organization, ang Ebola rate ay maaaring tumaas ng 10,000 per week. So yan ang talagang ginagawang actually nag-exert talaga ng effort ng ating pamahalaan, even Department of Health, para talagang maging Ebola-free virus pa rin ang ating bansa. Para naman sa aking Teka Moment, lahat po tayo mahilig mag-Facebook, di ba po ba? At syempre, ang social media po ang pinaka-ginagamit natin sa tuwing po may mga kalamidad at mga disasters. Alam po natin ang Pilipinas ang third most vulnerable country when it comes to disasters and calamities. Kaya naman nagkaroon po ng isang application, ang Facebook, kung saan ito po ang tinatawag na safety check, kung saan pwede natin itong i-download at i-click lang natin kapag sa oras ng kunyari may mga baha, may mga earthquake, ilalagay mo lang kung safety ka or hindi. So doon mati-check na ng mga pamilya mo kung safety ka or hindi, kung safe ka or hindi, at makikita na rin doon kung saan yung location mo. So nag-start daw itong actually ginawa nila to nung nangyari yung sa Japan, yung 2011 Japan earthquake, na naka-apekto po ng 12.5 million people. So dito po nag-start na gumawa sila ng aksyon kung saan ginamit nila ang Facebook para ma-detect or malaman natin kung safe ba yung mga pamilya natin. So napakagandang actually application to kasi nakita nila nung sa Facebook tayo lahat naglalagay ng status kung kamusta tayo. So at least yon, hindi na kailangan natin mag-status. Safe, na lang, i-click mo lang yung safety check. Okay. So ganun kabilis. So mamomonitor kagad natin yung mga mahal natin sa buhay, nasan man silang lugar, kapag kinlik itong application. Yes, kung safe or hindi. Tapos kung hindi naman safe, i-detect o ihahanapin ng Facebook yung location niya para mailabas dun sa page niya, para mahanap siya or ma-rescue sila. Okay, good news yan. Para lalo na sa ating mga gumagamit ng Facebook. Isa pang good news dahil napapansin nyo ba ilang araw na nga lang ba ulit bago magpasko? Oy, ito pala. 69 days to go. Ay, ulitin natin. Kailangan maganda yung intro natin. Sige. Christmas countdown! How many days to go before Christmas? 69 days to go before Christmas! Yay! At dahil Walang 69 Christmas days to go. tree. wala pa. Hinahanda sa bagong set natin. Hindi, yung doon sa yung lumabas. Okay. Request natin yung mamaya. Dahil 69 days at birthday ni Carla ngayon, ayon sa Pag-asa, pumasok na po yung panahon ng amihan o yung trade winds. Ibig sabihin nito, lumalamig na ang ating panahon dito sa Pilipinas. Ito usually nagsisimula during September to October at nagtatapos ng May hanggang June. Pero alam mo, nung bandang 80s, nung kabataan ko, September pa lang talagang malamig na. 80s, buhay na ba tayo? Hindi pa. Okay, pa po kasal yung magulang ko. Ayun, malamig-lamig na. Pero kung naalala nyo, nung panahon ng mga 2011 at 2012, January talaga lumamig eh. So nagbabago-bago ang kondisyon ng panahon natin. Pero good news dahil hindi na masyadong mainit at lumalamig na ang panahon. Sa Baguio ngayon, napakalamig. Wow. Mangangatog ako dyan next week. Oy, May buo. Punta ka, Ay, hindi. Okay, so yan. Sumula sa ating Teka Moment dahil birthday ngayon ni Carla. Wow. Alam mo ba, Carla, na merong hinandag na handog? Hinandog. Pinrepare na regalo ang GMP Barkada sa'yo. Kaya tunghayan natin daw.
Carla, ilang taong ka na? Nagbago lang sa ano eh, no? Sa buhok. Carla, with all due respect, ilang taong ka na? How young are you? 26. 26 years old. How about you, Audrey? Marami pa tayong pag-uusapan. Oo, pero before noon, gusto ko pa na magpasalamat syempre sa Friday group, saka sa Good Morning Boss, saka sa inyo for making my day very special. Thank you so much. Maraming salamat. Happy birthday. At thank you din, Tita Bessie, dahil pinagbigyan mo ako maging Beyonce for a day, kahit nagkalat ako. At imbitado raw lahat ng mga boss natin mamaya sa kainan mo. Lahat po kayo. So, lahat po ng viewers, dumiretso na po sa bahay nila Carla mamaya. Sa birthday. Sabihin ko talaga sa... Okay, syempre tuloy-tuloy pa rin ang ating live discussions ngayong birthday ni Carla. Unang-una pag-uusapan natin 2014 National Children's Month. Bata, kasali ka, ikaw ay mahalaga. Gayon na rin ang Pair for a Pair advocacy ng isang online optical store. Gayon na rin ang intellectual property rights. At syempre, mapapanood din natin ang ASEAN TV, ang Fridays, I Love My Culture at Joe on the Go. At mapapanood nyo rin kami via live streaming www.ptv.ph. Maaari nyo pong i-like aming Facebook page, facebook.com/gmorningboss. I-follow na rin po aming Twitter account at gmorningboss. At bisitahin na rin ang aming YouTube page, PTV_PH. Kaya mga boss, marami kami mga interesting topics na pag-uusapan maya-maya lamang. Kaya dyan lamang po kayo. Magbabalik pa ang Good Morning, Boss! Happy birthday!